Guys, ang gagawin kong video ngayon is movie review. Ang title is Moebius. Moebius. Pero sinearch ko siya, ang Moebius ay isang syndrome. So, yung ano daw, parang yung expression mo is naapektuhan ng movalize ng iyong mata or kailangan may gawin ka para meron kang expression. And sa tingin ko, may common sense naman tong movie na to at related sa ano. Related sa kanilang ginawang movie. So, nagulat ako. Yung unang movie, parang isang setup, kumakain, tapos parang gathering ng family, nanay, tatay, tapos anak. Tapos biglang may tumawag, kumakain na, tapos may tumawag. Biglang naghahablutan ng cellphone at nag-aaway, tapos walang reaction yung anak nila. Ano, di ba, nag-aaway? As in, parang bata. So, ito, ang isang, kaya gusto kong gumawa ng ano, ng isang movie review, kasi as in, hindi nila inisip yung kapakanan ng anak nila. Tapos, syempre, hindi alam ng anak nila yung gagawin. Parang walang, as in, react eh. And itong movie na to is about ano, walang salisalita, kundi makikiconnect ka lang sa through expression. Matututunan mo din na makikonnect sa ano, parang ganun lang ang expression, ang maririnig mo, as in walang boses. Or pag andun sila sa kalsada, yun o salita ng ano, yung ungog ng sasakyan pag lumalabas. Ay, hindi, lumalabas. Para pag, ano bang lumalabas? Dumaan, ayan. Ano ba yan? Wala eh. Di pa ako nakaget over. Kakanood ko lang to, pero ayaw kong mawala yung ano eh. Yung, gusto kong ipahiwatig na expression din. Ayan. Bago nila gawin yung mga bagay na yun, hindi nila naisip na may kasama silang anak nila. As in, naging self-centered na tayo. Kinain na tayo ng sistema, ng mundo, and depression, stress, anxiety, tapos pagiging self-centered. Parang wala nga tayong kasama na bata eh. Actually, minsan, napapansin ko din yun. Yung napapabayaan na sila. Of course, oo, nakita nyo naman, napabayaan din ng sarili. Kaya as in, lahat naapektuhan na yung relationship na hindi rin sila isang pamilya. After noon, isang pangyayari ulit. Tapos, biglang gabi na, dumaan yung anak na lalaki, nakita yung tatay na may kadate na iba. Tapos mamaya, dumaan sa may parking area. Tapos nakita niya ang nangyayari. As in. Tapos andun rin yung nanay pala. So, after noon, nakauwi na, gabi na, grabe na siguro ang sakit na ginagawa ng asawa niya, ng partner niya. Kumuha siya ng kutsilyo. Nakatago sa ulo ng Thailand Buddha yun eh. Doon nakikita ko dun sa Nakita ko nung pumunta kami sa Thailand na namasyal, and pag sa movie din nila. Sorry, hindi ko kasi alam ko anong tawag sa Buddha nila na yun. And as in, inangat niya yung ulo, tapos may kutsilyo siyang andun. Pupunta siya sa kwarto ng asawa niya at puputulin sana yung pero hindi nangyari. At ang nangyari is na inisip ng girl na hindi niya rin tinignan yung consequences. Kasi may plot din yung ginawa ng asawa niya eh. Hindi niya inaisip yung consequences. Yung hindi niya pinapansin yung asawa niya. Tapos gumagawa siya ng third party. Tapos imposible na hindi niya alam na nakikita nila siya na may ginagawa silang kababalaghan. Doon pa sa, baka ilang beses nakita. Hindi lang sa parking area, hindi lang dito. Kasi syempre, mahal nga naman mag-in, lalo pag sa ibang bansa. Hindi, meron namang sasakyan, di ba?
So yan, balik tayo dun sa pangyayari na. Ang naisip niyang gawan ng putuliin doon ay ang anak niya. At talagang kinain pa niya. Oh my gosh. Tapos tumakbo yung babae, nagpalaboy-laboy, tapos pinunta ng lalaki yung tatay ng bata sa hospital, tapos umuwi ulit, parang inano lang, mahal din ka atam magpa-hospital doon, kaya ganun. Parang pina-disinfect or pinagamot lang, tapos umuwi din agad after nun. Tapos nung umihi siya, talagang naapektuhan na yung damit ng bata is, syempre naputulan pero pwede pa rin siyang umihi. As in talagang nababasa yung pantalon niya. So sa school ganun, nagtaka yung classmate niya kasi may kasabayan siyang isang lalaki sa CR at nababasa yung pantalon niya. Tapos tinambangan siya, may kasama siyang dalawa, so tatlo sila. Tingnan nga natin kung anong nangyayari. Yun siguro, curious sila. Tapos pinilit nilang pababain yung pantalon. Naghihintay yung tatay, buti na lang biglang dumating at inawat sila. Tapos merong may namuo na parang attachment nung bata doon sa babae ng tatay niya. Parang meron siyang nararamdaman na fantasy. So may part na bumabalik-balik siya sa store ng babae ng tatay niya. Kasi isang isang owner ng store. As in talagang pinakita doon na ang bilis naman bumigay ng mga babae. Ganun lang ba talaga ang ang interpretation niyo sa babae? So meron din akong gustong ipakita doon na part. So ayan yung gusto kong parating, na hindi yung meaning ko is yung pananamit ng babae, kundi mabavibe kasi ng isang lalaki sa babae kung hinihingi ng babae. Yung isang babaeng kalad-karin, kasi naging babae siya ng may asawa. Tapos gusto niya, hindi niya naisip na bata yun kung ganun talaga yung yung culture ng ibang lahi. Hindi niya naisip na bata yun As in, nagtanggal siya. Kasi may first na pangyayari na pumunta yung bata doon bago itong pangyayari na to. As in talagang tinanggal niya yung blouse niya. Kita yung Tapos mabavibe talaga. Di bali na lang kung yung lalaki is may intention na hindi maganda talaga. Mangdidiri ka naman Mangdidiri ka sa ganun na lalaki May paparamdam mo naman Di bali na lang kung pipilit talaga ang katawan. Ibang klase na yon. May hangarin na hindi maganda. Lalo kung may nakita sa'yo. Isa yun sa dahilan kaya mag-ingat tayong mga babae at pag-ingatan nyo yung mga anak nyo, apo nyo na babae. Kasi ang hangarin pwedeng yun lang manggahasa ng isang walang muwang na bata or dalaga, or may hangarin kung isa kang adult na babae, may hangarin yung isang lalaki. Kaya no choice kung may nangyari sa inyo kahit na sa pilitan, parang sabihin mo ng rape na yun rape, panggagahasa na yun. Wala kang magagawa kundi kung meron kayo nung culture na ang masusunod pa din is yung matatanda kung meron pa yung culture na yun. Pag ibibase natin sa laws, panggagahasa na yun, pwede nang makulong. Pero noon, kaya yung mga nagagahasa na pwede na magpakasal, wala silang magagawa kundi papakasal na sila. And itong pangyayaring to, ginahasya siya nung tatlo. Siyempre naputulan yung siyempre kailangang mag-acto nung yung bata. So nakulong sila. Tapos after nakulong sila, pina-proof ng tatay niya na paano namang mangyari yun, wala nga siyang, Tapos, chinek talaga. So, ayaw, syempre, yung pride ng bata, nasasaktan. Alam mo naman ang itsura ng mga tao pag may nakita silang this form or kakaiba, pagtatawanan, tapos,
Ida-drag down ka talaga? Ibata pa yun? Wala pa sa lakasan ng loob na sasabi nila. So, nabugbog niya rin yung tatay niya doon. So, wala lang emik yung tatay niya kasi alam niya kasalanan niya din doon. May kasalanan din siya, kaya nangyari yon. So, tingnan nyo, nasa huli ang pagsisisi sa mga consequences na ginagawa natin. So, yan, habang nakulong yung bata, nag-search yung tatay na paano, kung anong mangyayari, kung may disform na yung genital niya sa mag-erect pa ba, or pwede pa bang ibalik, or pwede bang mag-transplant. Nung first na search, walang parang nadismaya kasi may na-search siyang hindi nagtagumpay. Tapos, may na-search siya na isang bagay para masatisfy ka sa arousement at urge. Yung yung kukuha ka ng bagay, tapos ikukuskus mo sa ayan ikukuskus mo sa paa, sa skin, or kahit saan dyan. Habang kinukuskus mo yun, sabi dun sa research is, syempre, mainit yun, dudugo yung hindi mo daw mararamdaman yun. Mararamdaman mo na lang after effect na masakit siya. Yung sakit ng sugat. As in, pinakita talaga nila na meron talagang naranasan na arousal and urge. Tapos nasasatisfy. Dito mo rin mapuprove na oppression is kung nasimulan mo na yun, is hahanap-hanapin mo. Sa sarili nila, sinimulan nila, pero pag sa iba, nasisimulan mo din. Kaya yun siguro yung ayaw iwan ng ayaw gawin ang inner work, shadow work, or heal sa kanilang sarili. Alam naman nilang nakikirapan sila, parang may takot pa, may doubt pa. Ewan ko bang anong kinakatakot nila. Wala namang side effect yun, kundi ang effect is mas maganda pa. Iba na lang kung naiba yung yung healing nila is nasabotage sa kunwari may dumating na tao, tapos biglang connection siya, anong pinaggagawa mo sa buhay mo, parang ginulo, imbis na tinulungan yung taong yun. Pero take that as motivation para yung question nila na bakit kailangan mong gawin is para sa sarili mo yan. Para makalaya ka. Para mahanap mo yung totoong arousal na yan. Sang saya at pleasure na hinahanap mo. Hindi na yung hinahanap mo na fake na pleasure, arousal, or etc. is kailangan mo kunin para sa oppression, suppression ng yung sarili at sa iba. As in, nakita ko, kinukuskus nila talaga. OMG. And, mapunta tayo dito. So, nagkaroon na ng ugnayan yung bata at yung babae ng tatay niya. So, tapos, maraming pangyayari, maraming nangyari. Biglang, hindi pala, wait muna. Before yung bumalik yung nanay, ito ang natatawa ko. Shortcut muna tayo. Mas magandang kayo na lang manood sa buo. Yung pinaka-importante ang sasabihin ko. Yung dahil sa pag-search nila na makahanap ng paraan para sa operation, nakahanap sila ng ng search and operation na naging successful. Parang wala silang makain sa itsura, walang trabaho, pero may pang-opera. Ewan ko ba? Baka lang yun. Hindi nila sinama yung mga chicheborechi na mga ganun. Parang inano lang nila sa main point. So, yung isang, kasi doon din ako nagtaka na parang nakalabas yung yung mga lalaki na gumahasa sa babae. Ganon-ganon lang pala yung roles nila doon. Ewan ko ba kung Japanese or Korean movie to, pero Ray, parang, di ba sa atin is parang habang buhay na yun?
So, yung isang guy, parang inakit ng babae, tapos nag-inuman sila. Kunwari, ano na, magkakaroon na sila ng intimate, tapos kumuha ng kutsilyo yung babae na hindi alam ng lalaki, umaakto na, tapos pinalabas yung kutsilyo, tapos biglang pinutol. Tapos, andun pala yung batang lalaki nakatago sa isang sulok, tapos dinampot yung ano, yung naputol sa baba, yung genital. Tapos, dito ako natatawa yan. Naghabulan talaga sila. Naghabulan para OMG. Hindi naman yan. Grabe. Parang yung gustong iparating is ano, yun ang kasiyahan ng ano. Yan ba ang kasiyahan yung mga lalaki? Yan kasi ang pinaparating doon eh. OMG. Talagang nagtakbuhan hanggang sa nandun sa kalsada, nag-aagawan na napasaboy or ano sa kalsada sa gitna. Tapos nag-aagawan pa rin sila magunaan para kunin yun sa gitna ng kalsada. Pero may mga sasakyan na dumadaan. Ayun, biglang may dumaan na malaking sasakyan. Wala na. OMG. Kasi natry ko din makipag-chat sa isang ano, hindi kaya nila kayang makipag-usap dun ng masinsinan ng lalo pag babae ang kausap nila. Pwede naman akong makipag-usap ng ganun na kasi hindi ko naman idadanay na try ko, pero hanggang doon lang. And meron talaga yung part na ang bilis ko ding mainis. So, diretsuhan na lang ako. Ganyan ba talaga kayong lalaki na ganyan lang ang gusto yung pag-usapan? So, ilang beses ko din naman narinig at i-advise ko rin sa inyo na mga babae, kung gusto nyo talaga ng totoong lalaki, yung mga lalaking mai-inlove sila sa wisdom, knowledge, or intelligence nyo. Yun yung mga totoong lalaki. Hindi yung about intimate ang gustong pag-usapan. Or kalokohan. Gusto lang maglaro ng mga yun. Ayan. Tapos punta na tayo dito sa ano. May nagnanak-nak. Tapos biglang umuwi yung nanay. Ilang araw atang palaboy-laboy. Diretso siya sa kwarto. Tapos walang reaction lang yung anak at tatay. Hindi nga pinakita doon na ano inoperahan na ba siya or hindi. Hindi doon pinakita, promise. So, after noon, kasi mga hapon or umaga pa yun, may araw, kinagabihan, nagising yung nanay, natutulog na yung tatay at anak. So, yung bahay na yun is dalang kwarto lang, kwarto sa magulang, kwarto ng anak. So, yung tatay at anak, natulog na lang kasi ang ganda ka talaga ng tulog ng mother ano pa siya, may tunog yung tulog niya. So, kinagabihan nagising yung nanay, gusto atang maglambing, nainggit din siya sa sa magtatay na natutulog magkasama. So, pumunta siya doon, tapos biglang pinausog yung tatay kasi maliit yung kama. Nahulog yung tatay at wala lang imik. So, yung anak din natatakot ata. Kasi syempre yung nangyari, hinaplos-haplos yung mukha. Tapos after nun, may nangyari. Nag-arose sa baba. Tumayo. So, ibig sabihin, doon mo marirealize na. Tapos nagpa-opera. Shortcut lang. Tapos, kasi walang sali-salita Okay lang naman sana na magsalita sila ng language na meron namang subtitle. Yung ganun yung reaction ng ng nanay. Bakit nag-aaros yung alam niya pinutol. Tapos chinek niya yung genital ng tatay, wala. So parang nilipat sa anak. Tapos ganun, umalis yung anak, pumunta doon sa babae na isa. Tapos ayaw talagang mag-aros kung yung babaeng yun. So tignan nyo nga, ang isang meaning din noon is kung kailangan ka lang ng isang lalaki, pupuntahan ka lang. Walang talagang love. So, umiiyak yung babae kasi iiwan ulit nung batang lalaki. So, umuwi ulit, natulog. Tapos, parang yung unang bungad na nagrarambulan yung mag-asawa na parang bata. Gustong puntahan na-off ng walang dahilan. So, ayan, balik tayo.
bumalik yung ano, bumalik yung bata. Tapos yan, yung nanay, tatay, nagrarambulan. Tapos gustong pumunta kasi ng nanay dun sa kwarto ng anak. Ewan ko ba kung anong gagawin. Talagang pumunta agad sa isip ko is, ha? Di ba siya ang nanay? Uh, makikipag talaga sa ano? Sa anak? Tapos hanggang walang magawa yung ano eh. Kasi pinipigilan din sila ng tatay. Sinampal yung nanay, sinampal yung anak. Kasi syempre para magising. Pero consequences niya yun, siya ang may kasalanan. And ito din ang isang dahilan kung talagang hindi tayo protected sa noo, sa mga teachings ng ating ama. Kahit anumang, kasi parang nawawala rin yung ibang religion sa kanila eh. Parang nagiging history na lang. So parang yung inaatupag na lang nating mga tao ngayon is yung buhay-buhay natin. Na hindi na natin alam kung tama or mali yung ginagawa natin. So yan, balik tayo. So, biglang success! Nakapasok ang nanay sa kwarto ng anak. Tapos, yung kamay, yung ano sa ano ng anak. Tapos, parang ano, inano lang sa ano, sa kamay. Tapos, nakita ko naman, mafe-feel mo din naman kahit walang language, yung umiiyak talaga siya. Yung guilt siguro nung naputol niya, tapos ganito, ganyan. Tapos, no choice. Kasi talagang ganon. Napahawak yung bata sa ng nanay. Tapos, ito ang pinakabrutal. Yung akala ko may na-realize yung nanay doon eh. Parang nawawala na ata siya sa sarili niya. Pero in fairness, maganda pa rin siya. Kahit nung bumalik, green lang talaga ang favorite na damit ata niya eh. Green, parang hindi siya nagpapalit pero nagpalit siya. Pero green pa rin. Yung buhok niya, hindi talaga siya nagsusuklay pero maganda pa rin niya ha. Meron ng isang gabi. Gusto na ng mother mayroong. Yun ba ang kasiyahan ng isang ina ng isang babae? Yang intimate part? Kasi gusto niya na may yari sa kanila ng anak niya. Baka yun ang kinakatampo niya sa asawa niya nung una pa kasi ibang babae ang inaano. Kaya nagrambulan ulit ang mag-asawa hanggang sa huli kayo na lang ang manunood. At ang sasabihin ko lang is ang naiwan na lang ang bata. Siya din mismo ang pumutol sa kaligayahan dun sa baba. Parang pinaopera tapos inano din niya, tinanggal din niya. So, pwede nyo namang search sa YouTube or sa ibang online na movie premieres sa Netflix, etc. Ang dami-dami naman siyang pwedeng pag-searchan kung saan pwedeng panoorin. Pero kung napakinggan niyo yung kwento ko at naiilang kayo or pinakita kong mga clips, kaya niyo, pwede yan. May matututunan mo din yung hindi lang tungkol sa lust, pero yung psychological problem at problem natin dito sa mundo. At bilang isang pamilya, tingnan, nakalimutan talaga nila ang sarili nila. Yung identity crisis, andun mismo sa movie. Nakalimutan nila na tatay, nanay, na anak nila yon. Kahit teenager yun, sabihin mo na, meron pa rin part na nag-grow pa siya. Nag-off talaga yung cellphone ko ng sarili niya. So, i-end ko na dito yung aking movie review. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos.